guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mega love shout out to Angeline Inchon. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Pero siya yung nag-send sa akin ng job order nito. Ayan, so ang daming hanas ng job order niya and gusto ko lang mag-comment. Sabi ko sa kanya mag-back out siya. And ang daming grabe yung niya, yung job offer niya. Ayun, so dapat daw maiksi yung buhok up to the time na matapos yung 2 years na contract. And sa akin naman yung una, humaba-haba na to kasi nung bago ako dito. Tapos humaba siya hanggang dito, natatali ko na. Binati ako ngayon ng amo kong babae. Sabi niya, mahaba na yung buhok mo. Parang gusto niyang palabasin siguro, gupitan ko. Hindi. Sabi ko, talaga? Ganun lang ako, talaga? Thank you. Tapos simula nun, hindi na siya nag-open na mahaba yung buhok ko, gawin. Baka kasi mapatulan ko siya. Kasi sinunod ko na nga na maiksi yung buhok. Pati ba naman yung buhok ko na wala namang pakialam. Parati naman akong nakaganto ng tali kapag nagtatrabaho ako. And then, about dun sa nails, okay lang yun. Nails daw, dapat daw walang kulay and maiksi. So, okay naman talaga yun para hindi, lalo pag may bata kang kasama, baka kasi makalmot mo, hindi mo aksidente. Ayan, at least, di ba? Ano pa ba yung sabi? Bawal daw gumamit ng cellphone sa buong araw ng pagtrabaho tsaka sa midnight. Pati midnight ba naman? Oras mo na yun para sa sarili mo. Pag may pamilya din akong akin, bakit hindi pwedeng gumamit ng cellphone? Dito yung amo ko, minsan nakikita niya ako gumagamit ng cellphone, lalo pagka emergency. Hindi niya ako sinisita. Pero yung mama nito, malala. Yung mama ng amo kong babae, naninigaw ng katulong kasi nakikita niya na iniipit-ipit nga yung cellphone. Pero grabe naman kasi yung Indonesia na katulong na yun. Grabe makaganyan sa cellphone, malala. Parang na siya. Kaya siguro napapagalitan din siya. Yung wala na sa oras yung paggamit niya ng cellphone. Ako naman nakatingin lang pag may importante. Tapos alis din. And then doon ko yan nilalagay yung cellphone ko sa kusina. Nandun din yung CCTV na katapat. Kaya okay lang yan. And then katulad kanina, nagulat ako yung agency ko dito sa Hong Kong, nag-chat sa akin. So, sinabi ko sa amo ko, tapos tinignan ng amo ko yung cellphone ko. Sabi ko nang hihingi siya ng Hong Kong ID ko, tsaka contract, sabi kong ganun, address daw, sabi kong ganun. Tapos sabi ng amo ko, bakit? Sabi ko, hindi naman ako nag-chat dyan, ma'am. Wala naman akong chat dyan. Kasi simula dumating ako dito, sabi nga sa akin ng agency ko na kapag may anong mangyari o kung may anong reklamo, pwede mong i-chat sa akin. Pero simula dumating ako dito, minsan hindi ko sila chinat about problem dito sa loob ng bahay. Sabi ko ganun sa amo ko. Tapos parang na-curious yung amo ko kung bakit hiningan ako ng ng ID, ng Hong Kong ID, tsaka ng address. Di pinatanong niya sa akin. So tinanong ko yung agency. Sabi ng agency, para daw sa visa ko. Tapos sabi niya, di ba may visa ka na? Kailan ba yung matatapos yung visa mo? Sabi ko 2025 pa, 2 years. Sinend ko sa agency. Parang na-curious yung amo ko kung bakit hiningi ng agency yun. And hindi siya in-update. Ako lang yung chinat. Siya na amo ko, hindi siya sinabihan kung bakit ganyan hingin yung wala. Kaya parang ewan ko anong hanas ng amo ko, pero nag-iiba yung utak niya. Bahala sila dyan. Basta sinabi ko lang sa kanya kasi nagulat din ako eh. And then kaya okay lang ako dito gumamit ng cellphone, pero wag naman garapalan. Okay lang yung pag kumakain ako, nagsi-cellphone ako, nakikita nila yan kasi pahinga ko naman yun, kumakain naman ako. Ayan. And then ano pa ba yung sabi doon? Sa gabi daw katabi yung matanda, and then sa maya-maya katabi na yung bata. So parang wala ka talagang pahinga pagkatapos ng matanda. Doon ka naman sa bata kasi manganganak daw. Guys, mahirap alagaan ng newborn dito. Napaka-arte, napaka-sila ng mga amo dito. Lalo mga Chinese kapag newborn. Lahat-lahat ipapalinis sa'yo, lahat-lahat. And then, may oras pa yan na dapat sa buong araw, ilang beses dumede yung bata. And then, kailangan makadighay yung bata. Kaya kailangan karga-karga mo siya na yung likod niya nakaganyan, para dumikhay. Kailangan yan. And then, pa ba? Kailangan tumae sila sa buong araw ng isang beses. Ganyan. So, may oras yan. And also,
kailangan yung tulog nila is tama, and kahit bata pa yan, maliit pa yan, wala pa yan, walang ngipin pa yan, basahan mo na ng libro. So ganun sila dito, bata pa lang sinasanay na nila na binabasahan, kahit hindi naiintindihan ng bata, basta basahan mo dyan ng libro. Ganun sila guys, kaya minsan hindi mo alam yung mga saltik yung mga amo dito. Kaya newborn, naku, ayoko. Kaya buti na lang talaga hindi ako napunta sa newborn talaga. Diyos mio, wala talaga akong tiyaga. Yung kaibigan ko, okay pa siya nung una, tapos biglang mga 3 months after, nanganak na yung amo niya. Minsan inihili niya yung bata sa sa bintana. Minsan naisip niya, ihulog ko kaya tong bata na to sa sobrang kulit, sa sobrang iyakin. Tapos, Diyos ko Lord, baka mapasukan ng demonyo yung utak ko, mahulog ko talaga tong bata na to sa sobrang kulit. So, minsan naiisip niya yan. Ayan. So, ano pa ba yung sabi doon sa job or order? Nakalimutan ko na yung iba. Pero, parang hindi makatarungan yung mga nandoon. Malala talaga. Walang cellphone, and then short hair, yung mga yan, hindi pwede. And then, ano pa ba yun? Meron pang mga naka-highlight, hindi daw flexible yung day off, kung kailan gusto ng day off ng amo, ganyan, ganyan. So, hindi flexible yung day off. So, gusto kasi ng mga katulong dito, na mga nagtatrabaho, is Sunday talaga yung off, kasi yun yung time na magkakasama-kasama lahat ng mga katulong. Kaya swerte na lang ako kahit Saturday may mga nakakasama pa din ako, and thankful naman ako sa circle of friend ko. Ayan, kasi kahit papano okay naman sila, and good influence naman, char. Naggumagala lang kami, nag-hike, ganyan. So, yung iba umiinom, pero nasa iyo naman kasi kung hanggang saan yung limit mo. And then, ano pa ba yung nakalagay doon? Bawal daw mangutang or maging guarantor dito sa Hong Kong, kasi marami talagang mga utang dito. Kahit ako guys, na na din ako, na parang na-stress na ako isipin yung bahay, gusto ko na lang tapusin. Pero pag iniisip ko na magbabayad ako ng tubo na 2,000 sa pera natin, 14,000 yun. So parang kalma muna, hayaan mo muna yan dyan. So siguro June na talaga ako magpapagawa ng bahay, hayaan mo na yung bahay na yan. Ayan. And then ano pa ba yung sabi dito? Bawal daw magdala ng ganto, ng ganyan, ng mga kaibigan. Bawal naman talaga. Bilang katulong ka dito, makisama ka, and kailangan, anuhin mo rin na bawal yung mga kailangan mong alamin yung mga bawal. Ayan, so ako nga, hindi nga ako umuupo sa sofa nila. Sa upuan ng amo kong babae, umuupo ako sa may pagkainan, kasi minsan yung bata kumakain, and ako nagugutom na din pag dalawa lang kami, so kakain din ako, kaya doon ako umupo sa upuan ng amo kong babae, and wala naman silang comment, nakikita naman nila. So last time pala guys, yung bata ayaw matulog, so tinakot ko, sabi ko, matulog ka na, mamaya kagatin ka ng uod. Sinumbong ako guys sa yung bata, sinumbong ako sa amo kong babae. Sabi niya, tinatakot ako niya. Sabi niya, tinatakot niya ako, ganyan-ganyan. Tapos nagsumbong siya. Nandun ako sa kusina. Tapos sabi ng amo kong babae, wag ko daw takutin. Tapos, ayun, parang nainis ako sa bata. Punyeta kang bata ka, ba't mo ako sinumbong? Tapos pag alis ng nanay, kinausap ko yung bata, naglalaro. Sabi ko, hindi, ayaw na kitang kalaro. Sabi ko ngayon sa bata, ayaw na kitang kalaro. Sabi ko, ayaw mo na kitang kalaro. Ano sabi ko sa kanya? Kasi sabi mo, tinatakot kita. Tinatakot pa kita parate? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, oo, araw-araw, pagka wala yung mama ko. Sabi niya, ganun. Yun yung sinabi niya ata sa nanay niya, na kapag wala yung nanay niya, tinatakot ko siya. Punyeta kang bata ka. Pinapakain pa nga kita ng pagkain ko. Nagsishare pa nga ako sa'yo. Sasabihin mo pa yan. Sabi ko ganun. Tinatakot kita? Pagka wala siya dito, sabi ko ganun. Kagabi lang kita tinakot kasi baliktad ka ng baliktad sa higaan, hindi ka natutulog, sabi ko ganun sa kanya. So pala guys, sinabi ng nanay na huwag mo siyang takutin uli, sabi ganun ng nanay. Tapos parang narindi ako kasi parang 2 beses sinabi ng nanay, tapos yung bata humihirit pa talaga, nagsasalita pa, ano pa. Tinatakot, parang nagcha-Chinese siya, pero sinasabi niya ngayon na ganun nga daw, na tinatakot ko siya. Napikon ako, sinagot ko sa kusina, ang lakas pa naman ng boses ko, kasi sa lahat dito sa loob ng bahay, ako may pinakamalakas na boses. Sabi ko ganun sa kanya, paano kita hindi takutin? Ayaw mong matulog, baliktad ka lang ng baliktad sa kama, naikot mo na lahat. Sabi ko talagang ganun sa kanya. Tapos sinaway na siya ng nanay niya, tumigil na siya. Sinaway na siya ng nanay niya. Tama na yan, sabi ng nanay niya. Kasi nga, sumagot na din ako Nangano din ng nanay na lumalaban din ako. Gago ka,
parang aping-api ka, parang sa isip ko, aping-api ka dyan, parang takot na agad sa'yo. Sinabi ko, may uod, kagatin ka dyan. So, parang sinabi ko ngayon sa isip ko, kaya sinabi ko talaga sa bata. Tapos, sinabihan siya ng nanay. Sabi ko, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Sinabi ko talagang ganun. Kaya, maya-maya, nag-usap na naman silang dalawa Chinese. Sabing ganun siguro ng nanay na makinig. Kinabukasan, wala akong ganang makipaglaro sa kanya. Nainis talaga ako. Hanggang ngayon, naalala ko pa yung sinabi niya. Hindi ko makakalimutan yun. Tapos, kaya ngayon, gumaganti ako yung mga laruan yung nakikita ko na mga malapit na sa basurahan. Pinagtatapon ko na yan. Nagigigil talaga ako hanggang ngayon. Hindi talaga ako makakalimot. 5 days nang nakaraan. Visit pa din talaga ako. Tapos, kinabukasan, pagising niya. Kasi ganyan siya parate. Pagising niya, ayaw niya magpatanggal ng ng pampers. Pagising niya, diretso sa kaagad sa sofa. Binuksan niya kaagad yung yung sofa, tapos sumiga siya kaagad, nagpapalit siya sa akin. Sabi niya, ang bait ko ngayon, 'di ba? Sabi ko, buti naisip mo 'yan. Bakit mo naisip? Sabi niya, sinabi ng nanay ko, 'di ba? Gago, nakita din ng nanay kasi nakita naman ng nanay ata diyan sa CCTV kung ano yung nangyayari, naririnig naman nila. Hindi ko naman yan tinatakot talaga ng walang dahilan. Tinatakot ko lang yan kapag ayaw talaga makinig sa akin. Lalo pag naiinis ako, natatakot ko yan siya sa CR. Humanda yan siya parati. Ngayon ginagawa ko pag sa CR kami, gaga ka, akala mo nakakalimutan ko yung ginawa mo, maligam-gam yung tubig, i-adjust ko yan dun sa pinakamalamig, tapos ibuhos ko sa kanya. Ay, nginig siya, ay, bigla na namang lumamig yung tubig, ano ba naman tong tubig na to? Pasimple lang ako gumanti, unti-untiin kitang bata, katarantado ka, lahat ka ng pagkain ko, kinakain mo nga, tinatago ko na nga yung pagkain ko para lang mabigyan ko siya kasi bawal. So, ang ginagawa ko, dinadala ko sa CR yung yung pagkain, and tinatawag ko siya doon. Tapos, hati kaming dalawa sa pagkain. Nadala ko minsan Oreo, minsan yung may mga chocolate. So, binibigyan ko nga siya. Tarantado, sinumbog pa ako. Nainis talaga ako hanggang ngayon. Pero, parang nakalimutan. Gano'n naman talaga sila dito, yung amo kong babae. Pagkatapos magsalita, katapos nila, makakalimutan na nila, wala na sa kanila. Pero ako, hindi ako nakakalimot. Hanggang ngayon, naalala ko pa din. So, hanggang ngayon, andyan pa rin sa utak ko. Ganun ako, guys. Kaya, pag nagalit talaga ako, nagtatanim ako ng sama ng loob. Hindi ko talaga pinapansin yung tao. Yung kuya ko, sobra na 2 taon, hindi ko pinakausap. Ganun ako kapag galit. Yung ibang mga kaibigan ko nga, nakalimutan ko na lang, hindi ko na naalala, hindi ko na nakausap. Sa sobrang galit ko, nawawala na sila. Yung hindi ko na inisip na mag-reach out as long as lumayo ako, hindi ako nakikipag-usap. Kaya, ito yung iniiwasan ko dito sa amo ko. Kasi, pag ako naging ganun, iba na yung ugali ko. Hindi na ako ganun makisama. Iba na talaga. Hindi na maibabalik. Kaya, gat maaari, pinipigilan ko pa din baka kasi pag napuno ako, yun pa nga lang yung sinabi ng bata, naisipan ko na mag-break contract. Totoo. So, naisipan ko na, putang ina, kapag may pera ako dito, talagang tingnan ko lang, magluto kayo alas 5 ng umaga, kayo maging katulong, tingnan ko kung anong mangyayari. Yan yung nasa utak ko. Tapos kanina nga, nung inano ng agency na hiningi yung Hong Kong ID ko, tsaka yung visa ko, yung address ko, medyo natakot siya. Siguro, iniisip niya nagsumbong ako, or siguro iniisip niya baka may ginagawa yung agency para paalisin ako dito. Kaya medyo nag-worry siya. Buti lang yan, maramdaman niyo yung hala ko, mga visit kayo. Char. Ayun lang guys, thank you for watching. Bye-bye, love you all.